Marami pa bang tira sa inihain nitong Noche Buena? Aba, may tamang paraan po sa pagtatago niyan para hindi mapanis at makaiwas sa food poisoning. Ang Tip Talk sa report ni Katrina Son. Tuwing Pasko, marami raw talagang maghanda si Adilberto Consuelo para kasya sa buong mag-anak kasama ang 15 apo. Nagsasama-sama kami kahit na naghihirap kami dito pero may handa kami. Kaya maraming pagkain ang inahanda ko. Mahirap na raw kulangin sa handa. Ang kaso, marami ring natitira. May 3 piraso pa akong ham. Mga yung scrap ng salmon, meron pa rin. Binalot namin matitira tapos kinabukasan initin namin. Ayon sa isang doktor, dapat maging maingat sa food handling para di mapanisan. Kapag nakakain kasi ng panis, maaari kang ma-food poison na kung di maagapan, posibleng ikamatay. Tandaan po, when in doubt, throw it out. Payo niya, gumamit ng container sa bawat putahe o pagkain na itatabi sa ref. Gumamit din ng serving spoon. Yan ang ginagawa ngayon ni Mindy Ilagan na natuto na raw mula noong magkasakit. Sumakit yung tiyan, tapos dumi ng dumi. Serving spoon po, ilalagay sa isang lalagyan, tapos maglalagay ka lang ng yung kakainin mo lang. Dagdag ni Doc, initin lang daw kung ano ang kakainin muli. Una, huwag nating iiwanan sana yung pagkain sa lamesa ng matagal. Say for example, more than 2 hours, more than 3 hours. Pangalawa, kapag iinitin natin, siguraduhin sana natin na mainit at mainit yung gitna, hindi lamang yung gilid. Ngayon tapos na ang Noche Buena, Medianoche naman ang pinaghahandaan. Ngayon pa lang, mabili na ang iba't ibang prutas na patok tuwing bagong taon. Perishable o madaling mabulok ang mga yan. Kaya may payo rin si Doc. Huwag mo nang i-prepare yung mga prutas hanggat hindi niyo kakainin. Kasi mas mabilis masira kapag nababasa na sila or kapag nahati na. Ihiwalay yung mga prutas na medyo mabilis yung pagiging hinog. Ilagay sa tamang lugar. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News.